Mula sa labas ng opisina ni Zoe kung nasaan sila ni Johnson, dinig nila ang malakas na sigawan ng mag-ama sa loob. Hindi niya magawang pumasok. Siya ang topic ng dalawa, maging ang panghahamak at pambabastos ng ina niya kay Zoe. Ang tapang mo nang kalabanin kami. Nagagawa mong humarap sa mga kapatid mo, pero sa pamilya ng lalaking yun, hindi mo malang magawang ipagtanggol ang sarili mo. Umaarte ka pa na parang ikaw ang kabet. Umiiwas lang ako sa gulo pa. Away namin ito na Liam at hindi damay dito ang pamilya ko o kahit ang pamilya niya. Huwag niyo na kami pakaalaman. Huwag pakaalaman? Paano kung hindi makikialam? Harap-harapan kong nakikita na binabastos ka ng ibang tao. Tas wala kang ginagawa. Nagpabuntis ka na nga sa gagong yun. Hinayaan mo pang hiyain ka ng pangit yung nanay. Tama na. Ano bang ginagawa niyo dito? Pag-iwas na Zoe. Yan! Diyan ka magaling. Ang umiwas. 5 years kang hindi nagparamdam. Pag-uwi mo dito, may mga anak ka na inilihim niyo sa akin ng mommy mo. Kaya naman pala hindi kita mahanap-hanap dahil talagang itinatago mo, pati sa akin ng mga apo ko. Pa, kilala niyo ako. Kaya kung mabuhay na ako lang. Hindi ko kailangan ng tulong niyo, mas lalong hindi ko kailangan ng tulong ni Liam bilang ama ng mga anak ko. Parehas lang kayo ni Liam. Talagang galit ang kapwa magnanakaw sa kapwa niya magnanakaw. Zoe! Tumigil na kasi kayo. Hindi ko na pinakikialaman ang pambababae niyo kaya huwag niyong pakialaman ang buhay ko. Bago niyo itama ugali ko, kaya ugali niyo muna baguhin niyo. Ipapakasal ko kayo ni Liam. Tumawa naman si Zoe. Ano naman tingin niyo sa akin, teenager? 32 na ako pa. Masyado na ako matanda para sa arranged marriage. Saka, kontento na ako sa 3 kong anak. Hindi ko kailangan na lalaki sa buhay ko. No, ipakakasal ko kayo ni Liam. Good luck sa'yo pa. Don't try me. Kaya kong paikutin sa Liam sa mga kamay ko. Kaya pala sunod-sunuran sa'yo. Bakit hindi niyo pa siyang i-appoint na CEO ng sarili niyong company? Gusto mo bang lalo magkagulo mga kapatid mo? Bumuga ng hangin si Zoe. One wrong move pa. Ako na magpapakulong sa mga anak niyo. I'll be leaving the country. Mga 2 months ako mawawala. Pagbalik ko, aayusin ko na ang kasal niyo ni Liam. Tumaas ang kilay ni Zoe. Kasama niyo na naman babae niyo? Bestas ang ipupo. Huwag ako pa. Mabilis niyang sagot sa ama. Sino? Napatayong bigla si Zoe sa kinuupuan saka patakbon lumabas ng opisina niya. Buti na lang naka-denim pants siya at sneakers kaya maayos siyang nakakagalaw. Ayon kay Marlon na tumawag sa kanya, may babaeng nag-a-attempt na mag-suicide sa rooftop ng ospital. Nakunan daw kasi ito at hindi matanggap. Pangalan daw niyang isinisigaw ng babae. Nalaman niyang si Blisinda. Nakunan ito at siyang sinisisi sa pagkawala ng baby nito at ni Liam. How is she? Tanong niya kay Sancho nang nakarating siya ng ospital. Ang dami ng tao na nanonood ng nangyari at may mga pulis na din. I think she lost her mind. Natutop ni Zoe ang bibig nang makita si Belinda na nakaupo sa Panaflex ng malaking ospital. Paano siya nakarating dyan? Gulat na wika ni Zoe. Itinuro ni Sancho ang isang tali na nakalawit sa may bandang dulo. Hindi kakayanin ng balon ng malakas na impact kung mahuhulog siya from there. Masyadong mataas. Ayaw niyang umalis hanggat hindi ikaw ang kumakaon sa kanya. She knows you're a rescuer before. Nagbanta siya, natatalon siya kapag nagtangkang lumapit ang mga team ko para kunin siya. Napabuga ng hangin si Zoe. She can't risk her life now. Iba noon, iba ngayon. May mga anak na siyang umaasa sa pag-uwi niya. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos ng desisyon. Malakas na sigawan at tilian nang biglang umingit ang Panaflex dahil tinatalunan pa ni Blisinda na parang nasisiraan na yata ng utak. Kaga talaga. Hayaan niyo na lang mamatay. Sundan niya ang anak niya na abnormal. Pati ako'y dadamay. Inis pa, nawika ni Zoe pero bumabalik sa alaala niya ang masasaya nilang alaala noong kabataan nila. Ito lang ang laging niyang takbuhan noon at sabihan ng mga problema niya. Buisit naman no? Maktol ni Zoe saka tumakbo sa likod ng truck nila Sancho. What the hell are you doing? Bulalas ni Liam na biglang sumulpot sa likuran niya. Inis na tinabig niya ang kamay nito at masama ang tingin na ipinukol dito. Kasalanan mo ito lahat. Ang dami-dami babae sa mundo. Kaming dalawa pantinuhog mo. Wala kang pinagkaiba sa papa ko. Mga buwisit sa lipunan. Anya sa kainis na isinuot ang harness sa katawan. Nababaliw ka ba?
Huwag ka makalam sa trabaho ng rescuer. Wala ka ng proper training. Shut up, okay? Nagkaroon ng depression si Blessy dahil she lost her child na anak mo at mukhang wala kang pakaalam. Because it's not my child. Pagak na tumawa si Zoe. Pasalamat ka't nagmamadali ako. Kung hindi, babaliin kita ng buto. Si Papa kahit babaero siya, basta nakabuntis, pinananagutan niya ang bata. Ikaw, puro ka bomba, pero pag nabuo, bigla na lang hindi sa'yo. Isa kang malaking gago. Patulak niyang itinulak si Liam. Stop her, Sancho! Utos naman ni Liam sa kaibigan niya. I trust her. Ani Sancho. Damn it! Belinda deceived me. She said, I don't have the capability to... Gago! Huwag mong gamitin sa aking excuse sa Belinda. Dahil kung may tiwala ka sa akin at mahal mo talaga ako ng mga panahon na iyon, you won't think that I'm capable of cheating you, asshole! Ani Zoe, habang naglalakad na inaayos ang kabit ng mga harness sa katawan niya. I'm sorry, okay? I know it's my biggest mistake. But please, don't do this. Hindi kita pinipigilan dahil gusto ko. Isipin mo, triplets, Pipay. Napahinto sa paghakbang si Pipay at nilingon si Liam. Babalikan ko mga anak ko. Huwag kang mag-alala. Anya, saka malalaki ang hakbang na umalis. Napamura na lang si Liam habang nakasunod sa dalaga. Liam! Ma! Sa Belinda, she's having a hard time. Hikbi ng ina. What are you doing here? Kasalanan mo kung bakit. Save it, madam. Isumpahan niyo na lang ako kapag namatay na ang mahal niyong daughter-in-law. Anya, saka walang anuman na dumiretso na papasok ng ospital. Susunod sana ang dalawa pero pinigilan ng pulis na nandoon. You're here, Besh! Ani Blessy, nang makababa siya sa ibabaw ng Panaflex. Napangiwi siya nang wala man lang itong katakot-takot na tumayo na wala man lang support. Kung 5 years ago ito nangyari, baka bumaba na lang din siya doon na walang suot na harness. Pero iba na ngayon. May mga anak na siya. Gaga ka ba? Maupo ka nga, baka mahulog tayo parehas. Let's stay together. Ayoko din naman na nag-aaway tayo dahil sa isang lalaki. Mamatay kang mag-isa mo. Bakit mo ko idadamay? At saka ang dami mong time kanina, hindi ka pa tumalon. Inis na wika niya. I lost my baby, alam mo ba yun? Hindi umimik si Zoe. Mamaya na tayo mag-jasmisan. Isuot mo muna ito, gaga ka. Piling-pili mo ang pwesto ng... Shit! Bulalas ni Zoe nang malakas na umingit ang Panaflex. Walang pagdadalawang isip na tinakbo niya ang pagitan nila ni Blessy. Malakas na sigawan ang narinig nila sa ibaba. Tuluyan ang humalagpos ang Panaflex. Kung hindi naging mabilis ang kilos niya, nahulog na si Blessy na parang dadma lang habang mahigpit niyang yakap. Damn it, Blessy! Move! Sigaw ni Zoe. Let's go, Zoe! Wala na akong babalikan. Ayaw sa akin ni Liam. Wala na din ang baby namin. Wala nang kasalan na magaganap. Kakahiya. Ikakahiya lang ako ng pamilya ko. Pwede ba? Pull yourself together. Wala pa sa kalingkingan na pinagdadaanan mo ngayon ang pinagdaanan ko noon. Hindi mo ako kasinlakas, Zoe. Si Liam lang ang lakas ko. Kay Liam lang umiikot ang mundo ko pero ikaw ang minahal niya. Hikbi nito. Napamura si Zoe. Ayaw mag-sink in sa kanya ang drama ni Blessy. Ang bigat nito. Wala pa itong suot na harness kaya lahat ng bigat nito ay nakasuporta sa harness niya kaya nababatak ng husto ang balikat at singit niya. Oh shit, Blessy! Makinig ka! Kapag nakaligtas tayo dalawa dito, I will help you to get Liam. Kaya kunin mo yung isang tali. Ipilit mong isuot sa'yo. Ayoko. Pabayaan mo na lang akong mamatay. Liam will never love me. Pipay! Sigaw ni Leo at Alex na mabilis na ring nakababa. Naalarma naman si Blessy na bigla nang nagwala sa pagkakayakap sa kanya. Blessinda, kapag ako nadamay sa katangahan mo, kahit patay ka na ipapatayin ulit kita. Sigaw ni Zoe. Lex, bilis! Hindi ko na kaya! Sigaw niya dahil konti na lang talaga hindi na niya kakayanin ng braso at hita niya ang katawan ni Blessy. Tas nagwawala pa ito. Isang iglap ay nakalapit naman ito at ganun din si Leo na agad na nakabitan ng harness si Blessy na nagwawala pa rin hanggang sa maisampa na ang mga kaibigan niya.
Saka pa lang siya nakahinga ng maluwag bago hinila ang isa pang tali para makasampa na din siya. Pero kasabay ng paghila niya sa tali, nang biglang paghulagpos noon galing sa taas. Dinig na dinig niya pa ang mga sigawan ni Leo mula sa taas. Nalaki naman ang mata niya nang bumubulusok na siya pa ibaba. Malakas na sigawan mula sa tao sa ibaba ang naririnig ni Pipay. God, please, don't let me die. Kailangan pa ako ng mga anak ko, please. Dalangin niya habang mariin na nakapikit pero imposibleng mabuhay pa siya kahit sa balon siya bumagsak. Multiple injury ang tatamuhin niya kung sakali. Ngunit kanina pa siya nakapikit. Hindi pa rin niya nararamdaman ang pagbagsak niya. Nang idilat niya ang mga mata niya. Bagamat malayo itanaw niya mula sa itaas na nakapulupot sa braso ni Leo ang tali ng harness niya habang hawak ito ni Alex at Marlon sa mga binti. Hindi man malinaw sa paningin niya ang sitwasyon sa itaas, alam niya na nahihirapan ang mga kaibigan niya. Kinuha niya ang radyo sa bulsa niya. Let's go, guys. Pipay, sira ulo ka. Itataas ka namin kahit anong mangyari. Leo will lost his arms kung ipipilit niyo. Sancho, tawag niya sa kaibigan. Alam niyang nasa ibaba at nakaabang. Move the balloon, bilisan mo. You could also make it, Pipay. Nasa 8th floor ka pa. You may suffer for... Kapag may nangyaring masama sa'yo, kukunin ko lahat sa'yo ng mga anak natin. Narinig pa ni Zoe na galit na ani Liam sa radyo. Gustong matawa ni Zoe sa banta ni Liam. Tumingin siya sa ibaba pero hindi niya makita si Liam at si Sancho. Hindi niya magawang kumilos. Mas mahihirapan si Leo kapag kumilos siya pero hindi pwede na nakahang lang siya doon. Napahawak siya sa clump ng harness niya sa katawan. Hinihintay lang niyang maayos ang balon. Tatanggalin na niya ang harness niya. Liam! Narinig pa niyang sigaw ng mga kaibigan niya. Mabilis pa sa 4:00 nakita na niya si Liam na basta na lang tumalon mula sa itaas. May nakatali lang sa katawan nitong tali na parang basta lang nitong inilagay sa katawan. Ilang sandali pa yakap na siya ni Liam. Sa susunod, huwag ka magpapakahero. Angil pa nito habang naramdaman niyang unti-unti silang ibinababa ng tali ng suot ni Liam. Binitawan na rin ni Leo ang tali niya hanggang sa bumagsak na sila pareho sa balon. Wala talagang kupas sa Tisoy. Mula noon hanggang ngayon, solid pa din sa'yo. Ibubuwis ang buhay para sa'yo. Ani Leo habang ginagamot ng medic nila ang braso nitong nagkasugat-sugat dahil sa pagkakahila sa kanya. Kayo din naman. Walang kupas. Lagi kayong nandyan pa. Iba si Leo. Iba kami. Ani Alex. Ibinubuhos namin ang buhay namin para sa lahat ng tao. Duty calls. Pero si Tisoy, grabe ang effort basta pagdating sa'yo. Pwede ba? Huwag niyo nang palaparin ang pangalan niya. Walang effect. Mataray na ani niya pero lihim na hinahanap ng mata niya ang binata. Likot ng mata mo. Nasa loob sila. Hinimatay ang nanay niya na makita niyang tumalon din ang anak niya sa building. Ani Sancho. Ikaw, bakit pinabayaan mo si Liam na gawin ang stunt na iyon? Ni wala siyang suot na harness. Sita niya kay Sancho. Malay ko bang basta na lang siyang tatalon? Pagsusuot pa lang ako ng harness ay nakatalo na siya agad. Kaya patawarin mo na. Mahal ka talaga nun. Meron lang talaga mga pangyayari na tunay siyang gago at hindi ako papatod sa pangit. Hoy, saan ka pupunta? Uuwi. Kayo na bahala dito. Na-stress ako ng bongga. Anya saka tumalikod na pero ang totoo'y kailangan na talaga niyang umalis dahil kabado siya sa tibok ng puso niya. Pakaramdam niya'y magkakamali siya kapag nagkita sila ni Liam. Natitiyak niyang hindi itong unang beses na gagawin ito ni Blessy kapag nagkalapit na naman sila ni Liam. Natitiyak niyang gagamitin iyon ni Blessy para i-brain torture siya dahil alam nito na hindi niya ito matitiis. Alam din naman niya sa sarili niya na mahal pa rin niya si Liam. Kaya nga, sa mga simpleng the moves lang nito, kinikilig na siya. At unti-unti na niyang nalilimutan ang sakit na idinulot nito sa kanya pero hanggat maaari ayaw na niyang mahalin ito. Posibleng bigyan niya lang ito ng rights para sa mga anak nila pero sa puso niya, parang malaki na ang doubt. Humura naman eh! Kanda iyak na si Zoe nang mapanood sa CCTV ng school na nakasakay ng taxi sa Satan na hindi malang namalaya ng guard na nakalabas na din ng school. Ganon din ang mga bodyguards niya na nakabantay sa 3 niyang anak.
Ayon sa kwento ng teacher ng mga ito, nag-aaway-away daw kasi ang tatlo kanina kaya pinaghiwa-hiwalay ng upuan. Sorry Zoe, hindi talaga namin napansin. Hiyang-hiya si Homura, ganun din ang sina Satsuna at Nadare. Hindi naman niya masisisi ang mga ito dahil kita niya sa CCTV ang nagawang paraan ng anak para makalabas. Sisinghot-singhot na nilapitan niya ang dalawang anak niya na kanina pa din hindi makausap. Iyak lang din ang iyak dahil sinisisi ng dalawa kung bakit umalis mag-isa si Satan. Listen to mommy, okay? I need your help. We need to fight Satan, please. Lucy, Damon. Sana sinamahan na lang namin siya, mommy. Paano kung kunin siya ng mga bad guys? Hikbi ni Lucifer. Pakiramdam ni Zoe, lalong bumigat ang dibdib niya sa sinabi ng anak. Nagre-ready ng kumain ng lunch ang mag-asawa habang inaasikaso si Blessy na ilang araw nang nakalabas ng ospital pero hindi pa rin ito nagsasalita. Balak na nilang umalis next week at babalik na silang tatlo sa US. Hindi na nila mapipilit si Liam na pakasalan si Belinda. At dahil lang iyon sa babaeng mula noon hanggang ngayon kinababaliwan pa rin ng anak. Kahit niloko lang naman ito. Kumukulo talaga ang dugo niya kay Zoe. Hindi mawala ang nararamdamang inis dito. Ngunit medyo nagulat talaga siya na sa kabila ng lahat, nagawa pa rin itong iligtas sa Belinda na hindi nila inaasahan. Habang itong si Belinda ngayon ang humaharap sa kasong attempted murder dahil sa Belinda ang pumutol ng tali ni Zoe ng paakyat na sana ito. Pero ang tunay na nagpagulat sa kanya ay ang sinabi ng anak na tungkol sa mga anak nito bago ito nawala sa tabi niya. And the next thing she saw, nakabiti na din sa taas ang anak niya at inililigtas si Zoe. Meron ba silang hindi alam na inililihim ni Liam? Napatingin sila sa doorbell ng tumunog iyon. Agad na inutusan ni Stacy ang katulong na tingnan kung sino ang dumating. Literal na nabitawan nilang mag-asawa ang kubyertos nang makita isang batang lalaki na naka-school uniform na kasunod ng katulong. Oh my God! Hindi napigilang bulalas ni Stacy na tutup ang bibig, na napatayo at nangilid ang mga luha na nilapitan ang batang lalaki na kamukhang kamukha ni Liam. Anong ginagawa mo dito? Lumayas ka sa pamamahin namin! Layas! Layas! Wala dito ang daddy mo! Lumayas ka! Malakas na sigaw ni Belinda na ikinagulat nila na nauna pang nakalapit sa bata na pinagtulakan hanggang sa malakas na itong umiyak at natumba sa carpet nilang sahig. Galit namang hinawakan ni Leonel sa Belinda at kinaladkad papasok ng kwarto at ikinulong. Nagsisisigaw ito. Yakap-yakap naman ni Stacy ang batang lalaki na iyak ng iyak at hindi mapatahan dahil marahil sa sobra itong natakot. Sabay pa silang napalingon sa pinto nang bumalandra ang pinto at iniluwas si Liam na hinihingal pa. Don't you dare do this again! Do you understand? Sigaw ni Liam nang makalapit sa bata na lalo pang umiyak ng malakas. Nasa gitna siya ng meeting kanina na makatanggap ng tawag galing kay Zoe. Iba na ang boss nito. Halos hindi na ito makaimik sa pag-iyak. Ngayon lang niya ito narinig na ganoon ng boses na parang takot na takot. Nalaman niya na tumakas daw sa Satan at sabi ng mga kapatid pupuntahan siya kaya wala siyang inaksayang sandali at agad niyang iniwan ang meeting niya. Napaluhod siya na kinuha sa ina sa Satan at mahigpit na niyakap ang anak at hindi niya mapigilan ang mapaluha at hinalikan ito sa sentido. Hindi ikaw, daddy ko! Ayoko sa'yo! Sigaw pa ng bata habang pilit siya nitong itinutulak. You're a monster! Let go of me! Wika ng bata na pilit kumakawala. Ako to. Ako ang daddy mo. No! Hindi ikaw yung guy na pumunta noong birthday namin. Hindi ikaw si daddy. Daddy just had an accident. But I will fix my face again, I promise. No! I want to see my daddy now. I want to see my daddy now. Maktol pa nito. Satan! Bungad ni Zoe mula sa pintuan at lumapit sa mag-ama. Saka sapilit ang kinuhang anak at binuhat payakap. I'm sorry, Mommy. I'm sorry. Shh. It's okay. Uwi na tayo. Let's go na. Leave my grandchild here. Mariin na utos na Stacy na nagpupunas ng mga luha. Hindi pinansin ni Zoe ang sinabi ng ina ni Liam. Dire-diretso lang siya kaya mabilis na dumiretso ng pinto sa Stacy at isinarado iyon. If you wanted to leave, just leave.
but I won't let you take away my grandchild with you. You had... Liam and I have an agreement. Hindi siya maghahabol sa mga bata. Liam! Worry pa ay shock ang ina sa narinig. Ma, please. Not now. Let's go, Pipay. Si Liam na mismo ang nagbukas ng pinto. Napatingin pa sa kanya si Seita na agad ding isinigsik ang mukha sa leeg ng ina. Baka sa mukha nito ang takot sa kanya. Nasasaktan siya sa reaksyon ni iyon ng anak. Mommy, is he a monster? Tanong pa ni Satan habang naghihintay sila ng pagbukas ng elevator. Saglit na nilingon ni Zoe si Liam na mabilis na nagpunas na luha nitong tumulo at umiwas ng tingin sa kanya. He's not Satan. He's your dad. No! Our dad's supposed to be look like us. I saw him na birthday namin. I saw him also in the internet. He exactly looked like us. But him? He's a monster, Mommy. That's bad, Satan. Your dad is an asshole but he's not a monster. It's just a tattoo. Maliligo lang si Daddy, magiging pogi na din ulit siya. Kaya nyo. Sagot ni Zoe na sumakay na sila ng elevator. Akala niya sasakay din si Liam pero naiwan ito sa labas ng elevator. Hindi na ako sasama sa baba. Baka matakot lang sakit sa Satan. Malungkot na wika ni Liam. Nakaramdam naman ng habag si Zoe para dito. Ayaw man niya pero yun ang nararamdaman niya. Umalis sa pagkakayakap niya sa Satan at bumaba ito pero ayaw mag-angat ng ulo. Sana po, Daddy, kapag nakaligo ka na, magkita ulit tayo. Gusto lang po talaga kita na malapitan. Kung ayaw niyo po sa akin, okay lang po. Gusto ko lang po talaga kayong makita ng malapit. Liam. Usal ni Zoe na makitang humihikbi si Liam. Saka nagmamadaling tumalikod at iniwan silang mag-ina sakay ng elevator. Napatingin si Zoe sa anak na muling humikbi. Bakit ayaw sa amin ni Daddy? Mabait naman ako. Na-misinterpret na Satan ang pag-alis ng ama. Inakala nito na ganoon pero kitang-kita niya yung habag at sakit sa mukha ni Liam sa sinabi ng anak. Marahil hindi kinakaya ng konsensya nito ang nangyari sa kanila na dahil sa kababawan nito pati mga anak nila'y nadamay. I don't think so. Just wait and see. Soon, Daddy will find his way home with you. At sa mga kuya mo. Sa kayo hintay lang natin. Wag mo na ulit itong gagawin. Loko, pangit na si Mommy. Sorry po, Mommy. Promise po, hindi na ako tatakas. Napabuga na mahigpit na niyakap ni Zoe ang anak. You mean we have 3 grandchildren? And you know it and failed to inform us? Galit na wika ng ama. You left her when she was pregnant because you thought it wasn't yours? Wika ng ina na natutop ang noo. And I wish them to die. The day after I learned that she's pregnant. And I also rape her and torture her. Pumatak ang luha ni Liam, ganun din ang mama niya na natutop ang bibig. My God, Liam! What have you done? Anastasia na napaupo sa sofa at natutop ang dibdib. Mabilis namang kumuha ng tubig sa Lionel at ibinigay sa asawa. And what was the agreement that she mentioned? Tanong ng ama. It was the agreement saying that wala akong pakaalam sa mga bata at hindi ako maghahabol. Who insisted agreement? Tanong ng mommy niya. She is? And you didn't even hesitate to sign it? Umiling si Leah. I thought you loved her that much. Then why are you treating her that way? I regret it when I already lost her, Ma. My God. That's why his father humiliated me that much. I'm so ashamed. Natutop ni Stacy ang muka at napaiyak nang ma-realize lahat ng ginawa niya kay Zoe. Palakad-lakad pabalik-balik sa Belinda sa loob ng kwarto. Malinaw niyang naririnig ang mga nangyari. Hindi niya sinasadya na saktan noon si Zoe. Hindi naman niya alam na buntis na si Zoe noon nang sabihin niya kay Liam yung plano niya. Hindi rin naman din niya alam na iisang lalaki ang minamahal nila. Nalaman lang niya a month after at dalawin si Liam sa pant nito.
Nabanggit nito ang tungkol kay Pipay at Zoe. Nanindigan na lang siya sa kasinungalingan niya dahil mahal talaga niya si Liam. Hindi rin siya totoong buntis. Nagkunwari lang siyang buntis para sana hawakan pa ang parents ni Liam pero after nito, mukhang mahihirapan na siya. Si Zoe at ang natitira na lang na samahan nila ang pag-asa sana niya. Kaso nang lagutin niya ang tali nito, nagdilim na ang paningin niya at hindi na siya nakapag-isip ng tama. Ngayon, kinailangan niyang magpanggap na wala sa sarili para lang wag ituloy ang kaso sa kanya at kaawaan siya ni Zoe. Desidido na siya na magpakamatay ng araw na iyon kung hindi darating si Zoe. Pero dumating ito. Ibig sabihin, itinuturing pa din siya nitong kaibigan pero after nang ginawa niya, kaawaan pa kaya siya nito? Baliw ka na, Blessy. Baliw ka na. Gamit ang bote na isang toner, binato niya iyon sa salamin at nabasag. This is not good, Liam. We need to send her home. Wika ng ina na sa pong ulo nang ihatid niya ang magulang sa penthouse. May binayaran siyang nurse na magbabantay sa dalaga. We're sending her home after this. Ani Liam. Nag-attempt na naman kasi ito ng suicide. Buti na lang narinig nila ang malakas na pagkabasag ng isang bagay. Sakto namang napasukan niya ito sa banyo na may hawak na bubog na agad nito iyong inilaslas sa wrist dito pero agad niya iyong naagaw kaya hindi iyon masyadong bumaon. Sobra nang nai-stress ang mommy niya. Baka mas mauna pa ang mommy niya kung hindi pa nila iuuwi sa Blessy. Iniurong naman na ni Zoe ang kaso laban dito. And he also decided to undergo plastic surgery alang-alang sa mga anak niya. Sa kagustuhan na Satan na makilala siya, nagawa pa nitong tumakas at hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung may nangyaring masama kahit isa sa mga anak niya. Alam niyang kakapalan ng mukha ang gagawin niya, pero susubukin niyang buuin ang pamilya nila ni Zoe. Alang-alang sa mga anak nila, ibibigay niya lahat ng kondisyon sa agreement nila ni Zoe para sa mga anak niya at makasama niya ang mga ito. Hindi na niya maihintay ang ama nito na maipakasal sila. Sobra siyang nasaktan para kay Satan kaya gagawin niya ang lahat para iparamdam sa mga anak niya na nagsisisi siya sa ginawa niyang pagtalikod sa mga ito. Hey, smile naman tayo dyan. Sayang naman ang kapugian natin kung nakasimangot kayo. Ani Zoe sa mga anak. We're not supposed to be here, Mommy. I told you, I don't want to go here. Simangot na simangot si Damon. And why not? It's a family day. Mommy, family composed a mommy, daddy, and kids. But look at them. Everybody does have a daddy. Ani Lucifer na parang may tinitingnan. Hindi mapinggilan ni Zoe ang matawa nang makita si Liam na papasok sa soccer field ng school ng mga anak nila. Ano ba akala nito? Fashion show ang pupuntahan nito? Bakit feel na feel nito ang lalakad? Nakasunod lahat ng tingin dito ng mga parents na nandoon. Bakas ang paghanga sa mukha ng mga ito. Hi, am I late? Nakangiting tanong ni Liam na nag-squat pa para tapatan ang muka ng tatlong anak na tulala lang sa muka ng ama nila na ngayon ay wala ng bakas ng kahit na isang peklat at pakiramdam niya'y parang mas lalo pa itong gumuwapo. Halos 2 buwan din itong nawala. Panay paansad sa kanya ni Blessy ng picture na ikinasal na ang mga ito pero sino naman tanga ang maniniwala dito? Bago umalis noon ang buong pamilya ni Liam, ay personal na nakipagkita sa kanya ang magulang ni Liam ng palihim. Humingi ang mga ito ng paumanhin. Gusto pa sanang lumuhod ng ina ni Liam pero hindi naman siya pumayag. Nakiusap lang ang mga ito na makita sana ang mga bata bago man lang umalis ang mga ito na agad naman niyang pinagbigyan nang isama niya ang mga ito nang kaunin niya ang triplets. Iyak tawa ang mag-asawa na makilala ang mga apo. Humiling ang mga ito na sana daw bigyan pa niya ng isang chance si Liam kahit para sa mga anak nila. Hindi siya sumagot pero pinaunlakan niya ang mga ito na tawagan ang mga anak niya at madalaw kapag nasa Pilipinas ang mga ito. You really look like us. Ani Damor na dinut-dut pa ang pisngi ng ama. Sana hindi ka nalang pumunta dito kung napilitan ka lang. Lucifer! Gulat na saway ni Zoe sa anak na mabilis na nagyuko ng ulo saka nag-sorry sa ina na yumakap pa sa hita ni Zoe. It's okay that you're mad, but can you please give me another chance to get to know you and be a good father? Please?
Pinagdikit pa ni Liam ang dalawang kamay, sabay paot ng lips na parang bata. Napangiti naman si Damon na mabilis na yumakap sa ama. Ganon din si Satan na tuwang-tuwa. Tumingin si Lucifer sa ama saka tumingala sa ina. Hanggang kailan? Napalunok si Liam na napatingin kay Zoe. Pakiramdam ni Liam, sobrang lalim ng ginawa niya sugat sa puso na mag-iina niya dahil sa ginawa niya. As long as I breathe, Mommy will kill you. Pigil ni Liam ang matawa nang mabilis na takpan ni Zoe ang bibig ng anak saka lumuhod sa harapan ng anak. Baby, that's bad. Don't say it. Nakakahiya. Saway niya sa anak. Mabuti na yung alam ni Daddy na kapag iniwan pa niya ulit tayo, you're going to kill him. Pinandilatan niya ng mata sa Liam nang ngumiti ito na agad na itinikom ang bibig. Daddy, sabi ni Mommy noon, kampon ka daw ni Judas, Barabas at Hestas? Sino po yun? Tanong ni Satan. Huwag niyo nalang pansinin ang mami niyo. Kulang kasi siya sa buwan na ipinanganak siya. Biro ni Liam na tinaasan niya ng kilay. Paano mo nalaman na may family day ngayon? Tumawag ako kay Johnson. Sinabi na nandito kayo. And I assume na kailangan niyo ako kaya naglakas loob na akong pumunta. Napakamot pa ito ng ulo. At sinong may sabi na kailangan kita? We can manage kahit wala ka. Matarin na wika ni Zoe. Mommy, huwag mo nang awayin si Daddy. Kahit ngayon lang, please. Ani Satan. Bukas mo na lang awayin si Daddy, Mommy. Sabat naman ni Damon. Napabuga ng hangin si Zoe saka tumungo sa bag at inabot kay Liam ang kulay violet na t-shirt. Magbihis ka na para Hoy, ano ka ba? Bulalas ni Zoe. Humagikik naman ang mga anak nila nang basta na lang naghubad ng suot na t-shirt si Liam. Wow, Daddy. Gusto ko din ito paglaki ko. Ani Damon na dinot-dot ang abs ng ama. Nakigaya naman ang dalawang bata. Magbihis ka na nga. Bilisan mo. Pinagtitingin na tayo. Ang halay mo talaga kahit kailan. Iwas na iwas naman si Zoe na mapatingin sa katawan nito.